God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlanghari, Pastor of the Newness in Christ Ministries dito po sa Australia. Nice ko pong ipabatid sa inyo na sa susunod po nating episode sa buwan po ng Abril ay mapanood niyo po ang Life and Grace sa mula 6:00 po ng gabi kasi magkakaroon na po tayo ng adjustment sa time. Ang Australia po ay papasok na sa Daylight Saving Time, kung kaya po magkakaroon po ng adjustment. Ang 3 hours na ini-enjoy nating difference sa time ay magiging 2 hours na lamang po. So if we will be broadcasting it sa Australia ng 8:00, mapapanood niyo po ito sa Pilipinas ng 6:00 ng gabi. So tayo po ay magpatuloy, purihin ng Diyos. Pinag-uusapan po natin ang aklat ng Galacia. Ito po ang malakas na sulat ni Pablo patungkol sa biyaya ng Diyos. At sa episode pong ito ay pag-uusapan natin ang may pamagat na using your freedom to serve one another in love. So, we have been discussing in this book study po ng Galatians largely on the topic of justification by faith. At mayroon po tayong magandang parte na iniwanan last week na nakasasagot po sa ating mga tanong na papaano mo malalaman kung ang iyong ginagawa ay sa pagtitiwala sa sarili o faith in self-effort o kung ang iyong ginagawa ay nasa pagtitiwala kay Kristo o faith in Jesus Christ. Sinasagot po natin ang tanong na ito because pinag-usapan natin na ang mahalaga ay ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon at hindi ka kumikilos ng nagtitiwala sa sarili mo. So ito po yung tanong natin at sinagot natin ito na kung mai-imagine natin ang ating sarili na humaharap sa Diyos and we're giving out our reason kung bakit tayo makakapasok sa langit, bakit tayo papayagang pumasok sa langit. And then if we pointed out to our church attendance, our giving of tithes and offerings, our acts of holiness, our action of helping the needy or anything else na good deeds na ginagawa natin, then nandoon sa mga bagay na yon ang ating faith at wala sa Panginoong Hesukristo. Idinagdag natin na sa mga taong ganito po ang pananaw para po sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, they are no different sa mga nasa marami pa pong religion na ang mga isip nila ay nasa pagtitiwala sa kanilang paggawa upang makapagdala ng kaligtasan sa kanilang sarili. They think that believing in Jesus is not enough. And we have to live in a life of a certain standard po. Mayroong certain standard na kinakailangan ma-meet sa pamumuhay. Ang tawag po natin dito ay certain standard of worthy living to be justified in the sight of God. But I would like to remind you that the only response to this kind of question that would grant them entrance to heaven is for them to say that their only claim to salvation is faith in Jesus as their Savior. Anything more, anything less is not accepted. At kung di mo ito nakikita o nararanasan, ang mga benepisyo po ng kaligtasang resulta ng ginawa ni Kristo, ay most probably it is because you have made Christ of no effect. Nawawalan ng saysay si Kristo sa buhay mo dahil nga po nakabase sa iyong paggawa ng mabubuting bagay ang iyong pananampalataya, hindi sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Alam niyo po, there are many true believers sa Panginoong Jesus who will be going to heaven. Mga ligtas po ito, papunta po silang langit. Ngunit sa pangkasalukuyang buhay sa araw-araw ay hindi po nararanasan at napapakinabangan ang tinapos ni Kristo sa krus. Hindi po nagkakaroon ng pakinabang si Kristo sa kanilang buhay. Christ is not profiting them. They can't get healed
hindi po sila nagpo-prosper sa buhay or nadi-delivered mula po sa kanilang kinatatalian, and they don't have joy, at marami pa pong iba. Dahil nga sa ang tiwala nila ay nasa kanilang mga sariling ginagawa instead of in what Christ did for them. Sa kabilang banda naman po ay posible po na ang isang tao ay makapaglagay ng kanyang buong paniniwala kay Kristo concerning His salvation. And yet, pagkatapos ay madaya o malinlang siya sa kanyang pag-iisip that God will only bless him in this life ng ayon sa mabubuting bagay na kanyang nagagawa. Kaya nga po itong si Pablo, sinabihan niya itong mga taga-Galasya na kayong mga nagtitiwala sa kautusan o sa inaakala ninyong mabubuting gawa para kayo ay maging karapat-dapat o katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Napahiwalay kayo kay Kristo at nahulog kayo mula sa kanyang biyaya. Sa English po, ang sabi ay ganito, you have been severed from Christ, you have fallen from grace. Alam niyo po, hindi ibig sabihin nito na binabawi ng Diyos ang kanilang kaligtasan na kaloob ng Diyos sa kanila, kundi sila mismo ay lumagay sa isang posisyon na hindi nila maranasan ang kabutihan ng Diyos. Si Lord po ay wala sa business ng dagdag bawi. At alam niyo po yan. Sabi po kasi ng Romans chapter 11 verse 29, for God's free gift and His calling are irrevocable. For the calling of God and the gifting of God are irrevocable. Hindi po nababawi, wala pong atrasan. Sabi po ng James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Wala pong pagbabago at wala mang alinlangan ng pagbawi. So maliwanag po na God doesn't take back the gifts He has given or disown the people that He has chosen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral sa chapter 5 ng Galatians. Nandito po tayo sa Galatians chapter 5 verse 7. Sabi po ni Pablo, kayo ay tumakbo noon ng mabuti. Sino ang humadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Aba, magandang tanong po ito ni Pablo sa mga taga-Galasya. Ang tanong po ni Pablo ay sino ang humadlang sa inyo sa pagtakbo o sa pagsunod sa katotohanan? Sino pa nga po ba? E di ito pong mga Judaizers na humadlang sa kanila sa kanilang pagtuturo ng works-based mentality. Of course, ultimately, pag pinag-usapan po natin, it was the devil who had been behind all of these things. Pag pinag-aralan niyo po ito, nung sinabi ni Pablo na tumatakbo kayo noon ng mabuti, dito po ay iniaambing ni Pablo ang isang Christian experience, o ang Christian life sa isang pagtakbo, sa isang race. Kagaya po ng sinulat niya sa taga-Korinto, sa unang Korinto, Kapitulo 9, talatang 24 hanggang 25. Kasi po noong una po ay maayos ang pagtakbo ng mga taga-Galasya, and then suddenly, the Judaizers gained their attention and caused them to be hindered. Now they are attempting to finish the race no longer by faith, but by legalism and self-effort. Nakapanghihinayang po naman itong gantong sitwasyon. Alam niyo po, hindi natin kayang tapusin ang ating Kristiyanong takbuhin by self-effort. Hindi po natin ito matatapos kapag in-effort natin. Faith is the only thing that will enable us to cross the finish line. Sabi po ni Pablo sa huling sulat niya kay Timothy bago pa po siya mamatay. Sabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have done my best in the race. I have run the full distance and I have kept the faith. Sabi po sa ibang translation ay, I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. Ituloy po natin, Galatia Kapitulo 5, talatang 8. Hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil Siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya.
A while ago po, sinabi natin na ang nakapigil sa kanila ay ang mga Judaizers. At hindi po pwedeng ang Diyos, ang sabi po dito sa verse 8, dahil ang Diyos nga ang tumawag sa kanila sa pananampalataya. God is not the one behind all of this performance-based religion. Ang religion po kasi ay ang sariling pananaw ng tao patungkol sa Diyos. Ang tunay na Kristyanismo ay ang patungkol sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa tao. Ang religion ay nagsasabi na kailangang pagsumikapan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, subalit ang Kristyanismo ay nagsasabi na maniwala ka lamang sa ginawa ni Jesus at tatanggapin mo ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos ang tatanggapin mo. Ituloy po natin. Galatia Kapitulo 5, talatang 9. Isipin ninyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa na kahit kaunti ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. Alam niyo po yung pampaalsa, yung tinatawag nating yeast o levadura, yung leaven. Yung leaven po in the scriptures ay hindi lamang sumisimbolo sa kasalanan, but in the context of this verse, it also refers to legalism or trusting in one's own holiness for relationship with God. Instead of just receiving the gift of righteousness sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Na kahit po maliit lang ang lebadura, kahit po maliit lang ang legalismo, okay? Kahit maliit na legalismo lamang ito, mali pa rin ito. Malaking problema po ito sa maraming mga iglesia, sa maraming mga churches today. Kalimitan po ay nangangaral sila ng patungkol sa biyaya ng Diyos o they preach grace to a degree. Pero kalimitan din ay nahahaluan po ng legalismo na may kasamang condemnation. Katulad dito ng paglalagay ng yeast ng masa sa harina, ito po ay nagpapaalsa sa buong tinapay. Kapag pinaghalo ninyo ang biyaya at ang paggawa, ang kauuwian nito ay legalismo. A mixture of the law and grace will produce legalism. Ituloy po natin, Galatia Kapitulo 5, talatang 10. Ako ay nagtitiwala sa Panginoon na kayo ay hindi mag-iisip ng iba paman. Ang gumagambala sa inyo ay tatanggap ng kanyang kahatulan maging sinuman siya. Here, si Pablo po ay nagsasabi that he was confident that they would come back to faith bilang paraan ng kanilang pakikipag-ugnay sa Panginoon. Ito po yung pananampalataya at pinaniniwalaan ni Pablo. Sabi niya dito, na yung mga gumagambala sa inyo ay tatanggap ng kaniyang kahatulan, maging sino man siya. Si Pablo po ay nangaral ng patungkol sa biyaya ng Diyos, and yet, nag-pronounce po siya ng judgment to those who had troubled the Galatians with legalistic heresies. Alam niyo po, nung si Jesus ay nabubuhay during the ministry of Jesus, the only people he ever openly rebuked were the legalistic Jews who totally rejected the grace of God. Pag pinag-aralan niyo po ang Gospel ng Matthew chapter 23, meron po itong 39 verses. At pag pinag-aralan niyo po, pinuntahan niyo sa inyong Bible, puro pula po ito. Ibig sabihin, puro si Jesus po ang nagsabi nito. At kalimitan po ito ay harsh rebuke ni Jesus sa mga Pariseyo at sa mga Skriba. At sa mga passage na ito po yung pinakamatinding rebuke ever given by Jesus while nandito po siya at nagmi-minister sa earth. Nakamamangha po that these rebukes were given to the very religious and outwardly holy people. Yung banal na banal po sa pagkilos. Pero sa puso po ay hindi. Mga Pariseyo at mga Eskriba. Alam niyo po si Jesus hindi siya po nag-condone ng sin. But instead, nagpakita po siya ng kahabagan sa napakaraming makasalanan. Ang pinakikitaan niya po ng kahabagan ay yun pong mga kumikilala sa kanilang sarili bilang makasalanan. But to those who have treated themselves as they are getting by and righteous before God, God issued the harshest rebuke sa buong ministeryo niya. Ang sinasabi ko po dito ay yung mga kumilala sa kanilang kasalanan
ay ito pong mga prostitutes na namit ni Jesus, mga drunkards na hindi nagtitiwala sa kanilang sarili para sa kaligtasan. Kaya Jesus offered them forgiveness and let them na marinig at maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos, and let them, those who have ears to hear, sabi ng Panginoon, ay makatanggap po sila. Pero para po sa mga scribes at mga Pharisees na hindi kumikilala sa kanilang pangangailangan para kay Jesus at nag-aakala sa kanilang sarili na hindi pwedeng talikuran ng Diyos ang mga mabubuting tao na katulad nila na gumagawa po ng outwardly good. This sin of self-righteousness that these Pharisees were committing ay against po kay Kristo. Laban po ito sa ginawa ni Kristo, or it is against needing a Savior. Hindi po sila nangangailangan ng tagapagligtas. Ito po ang iniisip nila. Kaya nakatanggap sila ng matitinding mga rebuke mula mismo sa ating Panginoong Hesus. Ang Diyos ay meron pong long suffering. Okay? Meron pong mahabang pagtitiis to all manner of sin. But to those who maintain their own holiness bilang sufficient, they fall under the judgment of God. Because the worst sin of all is self-righteousness. Ang pinakamatindi pong kasalanan sa lahat ay ang self-righteousness. Dito po sa verse nito, maaaring hindi naman siguro ipinapanalangin ni Pablo na dumating ang judgment on these legalistic Jews. At ang pwede niya pong sinasabi dito ay ang hindi maiiwasang resulta ng kanilang mga ginagawa o ng kanilang aksyon. Magpatuloy po tayo, Galatia Kapitulo 5, talatang 11. May mga nagsasabing itinuturo ko raw na kailangan ang pagtutuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung totoo yan, mga kapatid, bakit inuusig pa rin ako hanggang ngayon? At kung iyan nga ang itinuturo ko, walang kabuluhan ng mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus, ang mensaheng hindi matanggap ng iba. If we will study this verse, makapagtatanong po tayo, ano nga ba ang kinalaman ng pagtutuli ng circumcision sa cross of Christ? Anong relasyon ito? Alam niyo po, ang circumcision was the foundation of the Old Testament covenant. Sa Genesis chapter 17 po, verse 9 to 14, sinabi po ng Panginoon kay Abraham, the Lord spoke to Abraham that any male descendants who was not circumcised should be killed. Kasi ito po yung palatandaan ng kobenante ng Diyos kay Abraham. Therefore, preaching circumcision ay katulad po ng pangangaral na ang pagsunod sa Old Testament o Old Covenant ay qualification para sa kaligtasan. But the cross of Christ superseded it o hinigitan ito and voided the Old Covenant. Kaya naman po naging very offensive ito, ang krus ni Kristo sa mga legalistic. Sa mga legalists who believed that people still had to conform to the Old Testament law. Today, ang pagtutuli po o ang circumcision ay hindi na po issue. Hindi na nga po ito pinag-uusapan ngayon with most Christians. But this same deception still persists today. Iba na nga lang po ang ipinipilit nila. The entire denomination are built on the necessity of water baptism for salvation. Pag hindi ka nagpabaptize in the water, then hindi ka pa ligtas, hindi kumpleto ang kaligtasan mo. O yung other acts of holiness. I am for holiness, please understand that. But our belief is, our holiness is the result of how we understand kung ano ang ginawa ni Kristo, kung ano ang tinapos ni Kristo sa krus, and when we understand these things, mabubuhay tayo ng banal, ng higit sa ninanais natin, higit sa pinilano natin. Mas banal po tayo. Ang mga nangangaral po na dapat gawin ang mga bagay na ito upang magkaroon ng kaligtasan instead of preaching what Jesus did through His atonement on the cross are always offended at the preaching of the true message of the cross. Kapag ang pinreach mo ay yung core message ng cross, na si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan, na-offend po sila. Dahil para sa kanila, hindi
po ito sapat. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan niyo po, Jesus paid it all on the cross. Dahil hindi nga po kaya ng taong mabayaran ang kanilang mga sariling utang, si Kristo ang nagbayad. At kahit anong pagsusumikap at gaano mang karaming paghihirap ang gawin ng isang tao sa parte niya, hindi ito makakapagdala sa kanya ng kaligtasan. Galatia Kapitulo 5, talatang 12, at ang mga nanggugulo sa inyo ay huwag lamang patuli, kundi tuluyan na nilang putulan ang sarili nila. Aba, napaka-profound po ng pagkasabi dito. Meron pa pong mga hindi pagkakasundo ngayon kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Pablo dito sa kanyang statement na ito, na tuluyan na nilang putulan ang sarili nila. Regardless of which, ang malinaw na gusto ni Pablo na mangyari sa mga Judaizers na ito ay mahiwalay na sila from the Galatians so that they would no longer be a problem to them. Galatia Kapitulo 5, talatang 13, ito po yung huling verse natin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan ninyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laban. Sa halip, magmahalan kayo't magtulungan. Napakagandang advice po mula kay Pablo. Nagsasabi po ang verse na ito na ang pag-ibig ay nakahihigit kaysa kalayaan. Love trumps over freedom. Higit po ang pag-ibig kaysa sa kalayaan. Tayo po mga born again ay malaya nang gumawa ng maraming bagay. But if we truly esteem others better than ourselves, then we should never use that liberty in a way that we would hurt someone else. Kung ang pagkilos natin sa ating pong kalayaan ay makakatisod or makakasakit sa sinuman, then I hope na intindihan po natin na hindi natin ito kinakailangan gawin, bagaman tayo po ay malayang gumawa nito. Ang Christian liberty po ay hindi ang kalayaan para gumawa ng kasalanan. Contrary to what many people believe na ang grace, ang Christian liberty ay nagtutulak para magkasalanan. Huwag kayong makinig niyan kasi tutulak kayong magkasala. Hindi po, dahil itong ang Christian liberty ay hindi ang kalayaan para gumawa ng kasalanan, kundi ang ating kalayaan mula sa paggawa ng kasalanan. Binibigyan tayo ng liberty na hindi na makagawa ng kasalanan. Ang kalimitang pagtatanggol po ni Pablo patungkol sa biyaya ng Diyos ay hindi po nagpo-promote ng kasalanan o paggawa ng kasalanan. On the contrary, nakikiusap siya sa ating mga mananampalataya to live godly lives. At ito din po pinakakiusap ko sa inyo. Mabuhay po tayo ng may kabanalan. However, the motivation behind our action has to change. Hindi lang basta gusto lang nating mabuhay ng banal and then mabubuhay tayo ng banal. No, the motivation behind our living holy has to change. Instead na mabuhay ng banal para maging karapat-dapat sa Diyos, nabubuhay tayo ngayon ng may kabanalan dahil alam nating karapat-dapat na tayo sa Diyos. Tinanggap na tayo ng Diyos, kaya tayo nabubuhay ng banal. May kabanalan tayo dahil ito na ngayon ang bagong nature natin. It is our nature now to live a holy life. Also, kung hindi po tayo lalakad sa pag-ibig sa ating mga kapwa mananampalataya, mako-consume lang tayo ng mga pag-aaway at pagtatalo-talo na tayo rin ang nagtatanim. Ang pinopromote po ni Pablo ay ang kalayaan sa mga kautusan at sa mga panuntunan ng Old Testament law. Nagiging posible ang kalayaan ito dahil sa pagbabago sa ating mga espiritu, sa ating born again spirit nung tayo po ay maborn again. At ngayon po, tayo po ay born again na. In our spirits, we are righteous and truly holy, kagaya po ng sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 24. At ang Panginoon ay pinakikitunguhan tayo ng
ayon sa kung sino tayo sa ating mga espiritu. Dahil lang Diyos ay espiritu. However, hindi lamang naman po tayo spirits eh. In this verse, si Pablo po ay nire-recognize niya at kinikilala niya that there is still a part of us that is susceptible to sin. Pwede pa rin tayong magkasala. At nagkakamali pa rin po tayo. Kagaya po ng ating mga laman, yung flesh po natin. Sa chapter na ito, ipinaliliwanag ni Pablo that we cannot walk in the spirit and in the flesh at the same time. It's one or the other. Hindi po pwedeng sabay. And therefore, if we want to enjoy the liberty that is in our spirits, we must deny the flesh. The word flesh sa King James Version po ay na-translate sa New International Version as sinful nature, and that is misleading. Dahil tayo pong mga born-again Christians ay wala ng sinful nature. Napalitan na po ito ng righteous nature ng Diyos noong tayo po ay makipagkaisa kay Kristo, kagaya ng sinasabi ng 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 17. Kaya tayo ay naging mga bagong nilalang. We are not dealing now with natures that are opposed to God. And the only effects that our sin nature had on our minds and bodies, ang tawag natin dito ay unrenewed mind. We no longer have sinful nature after being born again. The sinful nature was crucified and is gone. The only nature we have is the nature of God na nasa atin po. And the only reason we still have a tendency to sin is because we haven't renewed our minds. The sinful nature taught our mind how to think. And they have to be reprogrammed, kagaya po ng computer. Our mind will continue to operate in lust and selfishness until we renew them by the Word of God. Kaya ang tanong natin ngayon, how do we deny the flesh? And Paul gave the answer here. The way to deny the flesh ay ang paglingkuran ang iba sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Love is unselfish and therefore lumalaban ito sa kilos ng laman. Serving others with God's love will always negate the power of flesh. Sa ganito natin ginagamit ang ating kalayaang tinanggap mula kay Kristo. Ang maglingkod sa isa't isa ayon sa pag-ibig ng Diyos. I hope meron po kayong natutunan. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ako po ay nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!